from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay Mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Kasama ako, gusto ko magpasaya. In fact, nasabi ko pa sa kanya, you can use my show, I can go around the world. Po nandun sa Maisog Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman, kasi tinatawag niya ako, gusto niya ako tumakbo senador before, hindi pa ako. Wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat ano. So I your can go doors with the are president, I can go with the PDP. Gusto maging presidente dahil lahat problema mo. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former president Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niyo po yung kamay ninyo. Pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January 2024, Ano nalilink kami? doon sa Maisog Rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yun. Noong January Hindi, 2024. handa na ako magpasaya at tumulong. Hindi ko Pero sinabi in-endorse po Pero kayo. may In-endorse retrato. po kayo ni President. Tinaas yung Wala kamay ka niyo, lang tinaas yung kamay Eh, niyo. ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Yes. Good morning mga kasama. At muli si Kuya Goods nagbabalik. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at syempre hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero bago tayo magsimula, mga kasama, magpapasalamat muna tayo doon sa mga datihan nating subscribers na walang sawang sumusuporta. At syempre ngayon umabot na po tayo kulang-kulang 40,000 new subscribers. Maraming salamat po. Ngayon mga kasama, bago natin simulan ito, grabe no. Bago natin simulan i-like muna natin yung video at share tayo. Isang like, isang share, all good sa po tayo diyan. Nako, grabe pala. Dito, mapapatunayan natin na ang isang tao, hindi pala pagsisinungaling, no? Ang nangyari, parang itong tao na to ay dati pumapanig, tapos ngayon, pumapanig sa dating Pangulong Duterte, pero tapos ngayon, parang may pahapyaw na, na parang bumabaligtad na, di umano, Naku, parang, baka bago-bago pa lang, semplang na. No? Kumbaga, walang loyalty. Sa bagay, mga kasama, dito sa video na natin na mapapanood nyo, masasabi natin na totoo nga, na minsan talaga na mawawala ang pagka-loyalty. Pero bago yan, tapusin nyo yung video mga kasama at makikita nyo kung sino ito. Nako. Pero ito good news mga kasama, good news. May balita rito na ang sabi, Korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking at force, ano ba to? Pero mamaya makikita nyo kung ano yung mga binasura ng Korte sa Amerika. Sige ate, pasok! Mga babibigat na kaso laban sa isa sa mga lider ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas binasura ng Korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng balita. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng Korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Yes. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng pre-bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes sina Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng
ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema or proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special I think procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibloy. Pinaka-importante, Ina, no, na gusto namin bigyang linaw. So ito mga kasama, isang sign na po ito na yung mga kaso ni Dueñas, ni Atty. Dueñas ay nabasura na, hindi malayo na yung kaso ni Pastor Kibuloy ay mabasura na rin. Pinapakita rito sa video na yun nga, napakasimple yung mabibigat na paratang nawala na, basura na. Di ba? Diyan po sa Amerika, meron lang nagsabi sa atin, basta po magaling ang abogado, madidismiss. Lalong-lalo na, isipin nyo si Pastor ay nasa Pilipinas at ang kaso ay nasa Amerika, baka maging basura na rin, Di umano. So tuloy natin ng konti. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? Okay. In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Kibuloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. Diba? At isipin nyo seryosong ito. Ito yung mga kaso. Isipin mo, napakabigat na kasong human trafficking. Novelang, pagkakalam ko lang po, novelang human trafficking. Forced labor at money laundering. Pero yun, money laundering. Nabasura. Maaari na ilang linggo, ilang buwan, baka mabasura na rin yung kaso laban dito sa inaakusa patungkol sa, kay Pastor. Dasal-dasal lang para, alam nyo naman, ang punot-dulo nito ay politika. Kasi malakas si Pastor, talagang hinahanapan ng butas. Kasi yung 8 million na member, hadlang po yun. Kung sakasakali, no? Sabihin lang ni Pastor, yung mga senador na yan, na mga durobo, yung mga kongresista na yan, mga buhaya, wag nyo iboto yan. At sabihin nyo yan sa mga kamag-anak nyo. Hadlang. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, pumili kayo ng mga karapat-dapat na iboto. PDP Laban, si Atty. Vic Rodriguez, Marcoleta, at kung sino pa yung nasa alay ng PDP. Gamitin ng tama. Ngayon, yung video na ito,
Ha, ito na mga kasama. Grabe. Ibang klase ka, ha? Bigyan ng jacket yan! Bigyan ng jacket! Oh, eto na yung video. Dati, may sinabi siya dito eh. Oo, parang ayaw niya ata tumakbo dito dati. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Hindi natin alam kung bakit. O bakit ba? O kuya, pasok! Totoo yung tinatanong niyo sa akin, feelings and decision making. Pero let me follow up on that. Kasi ito rin there's always the possibility, again, possibility lang na baka you want to be interviewed because you might run in 2025. Now, I know, sagot mo yung tanong na yan dun sa interview niyo with Patrick. Yes. Pero I also saw the video clip from the January Davao rally with President Duterte. Sabi mo, kinento mo, na 3 years ago, iniyaya ka ni Duterte na tumakbo sa Senado at hindi ka pa handa nun. Pero sabi mo sa ending ng rally, sa ending ng speech mo, handa ka na. Handa na akong tumulong. Yun ang ano. Hindi ko sinabing handa na akong tumakbo. So, There's yun a ang big qualifier. difference. Wait, 3 months ago to yung video na ito. Tuloy lang natin. Handa na akong tumulong. Kasi ba, lagi ka naman tumutulong. Lagi naman ako handang tumulong. So nung sinabi mo yung mga salita na yun na handa ka tumulong, hindi ibig sabihin nun o wala sa isipan mo na pumasok sa politika. So nangyayari ngayon, paano kang papasok? Ang hirap, di ba? Awayan na awayan. No, but Willie, what we'd like to know, kasi madalas lumalabas yung pangalan mo, tuwing na lang may election, nandiyan ang pangalan Willie. Tatakbo ba to o hindi? We just want to know kung sumasagi sa isipan mo yan. We know wala ka pang desisyon, at baka nag-iba yung desisyon mo, pero naglalaro ba sa isipan mo yan? No, I'll be honest. Nanonood ako ng Senate hearing, Congress lahat. Nilalagay ko yung sarili ko, what if andyan ako? Ano magagawa ko? Pero pag nakikita kong nag-aaway at nakikita kong parang walang unity, parang napuprustrate ako. Ang sinasabi ko, pag nagkakampanya, magkakasama tayong lahat. Pag nagkakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa tao. Pero pag nakaposisyon ka na, nag-iiba na ang lahat. That is my opinion. Kasi ang pagserbisyo sa tao, hindi naman yung sa kampanya lang. I think it's 24/7. Ganun talaga eh. Saka, para sa akin, ano bang gusto ng mga nasa politika? They have the money and of course the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference yan. Para sa akin. Ano power ko? Ayan, nagka-ads lang ha. Tuloy lang natin to. Design the perfect voice for your brand. Show. Ilang presidente, after 6 years, andyan pa rin yung wawawin. Ilang taon na ako sa noontime show, ilang taon na ako sa daily show. Ilang presidente na yung even ang Itbulaga. Tignan nyo si ano pangalan? Lord. Parang nag-iisip siya eh. Tuloy. So you get this power and you get this money, okay? Yung mga nasa politika, you get it from being here, doing what you're doing, and not Yes. in entertainment. Entertainment Yun ang sinasabi mo. talaga. And you'd rather be here than in politics. Yes, kasi I'm paying my tax legally. Sobra akong magbayad ng tax. Talagang alam yan. Pwede mo ba kaming bigyan ng ballpark figure lang? Ayan na. Parang nayabangan di umano eh, ha? Umatake ngayon si Lord. Ha? Lord, pasok. Magkano binayad mong tax itong huling taon? Well, actually, yung pinakamataas kong alam naman, nasa public, sa TV Patrol yun eh. I think, andun ka ba? I think that's about 80 million a year. Yung time na yun. And now, nung nag-show ako sa GMA, I'm paying taxes, nasa 8 million a month? Legally. Hindi mo pwedeng lokohin kasi open ka eh, sa talent mo. So 96 million a year yun. Well, umaabot sa ganun. Kasi I produce my show. And that's part of it. Meron akong talent fee. So, hindi ko pwedeng lokohin. So, talagang nagbabayad ako. There are some people na talk to you, ba't ka magbabayad? Gagamit lang. Hindi naman ako accountable sa kasalanan nila. Saka ayoko na papadala ako ng subpoena na, ba't di ka nagbayad? So, at least wala ako. I can sleep. Di ba? Ng peace of mind meron ako. Balikan ko lang yung nabanggit ko kanina dun sa rally sa Davao. Tama ka, ang sabi mo nga handa ka na at ang pahabol mo gumawa ng kabutihan at tumulong sa mga babayan. Does it end there? In other words, yes, it's open-ended, pero are you also closing the door to 2025 or it's still open? I'll be honest, I have a contract with TV5. No politics. Yun na yun. It says. Yun na yun. Ngayon, Okay. Sinabi niya yun, mga kasama, ha? Yung slide naman ito, papakita natin. Gusto niyo ulitin natin? O napakinggan nyo na? Dagdagan lang natin ng konti kung ano sinabi ni Bossing dito. Bossing ba? Bigyan ng jacket. Tuloy. Ilan taon? 3 years ang contract ko. Eksakto. O nga pala. Every 3 3 years. 3 months pa lang to. Okay? 3 months, way back 3 months ago. years. Okay na ba kayo ni dating Senate President Villar after yung nangyari sa All TV? So, ipasok natin yung slide na ito. Bago lang to, ha? Bago lang. Kagabi. Nako, eto na. Ito na yung sinabi natin. Ha? Ano ang nangyari? Bakit ganon?
Oh. Ate Gretchen, ipasok mo. Months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we asked you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Remember, nare-remember niya. E paalam mo kay NBP, you have my support, go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo. Tama. Yan din yung tanong niya. Yan din yung sagot ni ano. Nabigyan ng jacket yan. Tuloy. Mamaya sa video na ito mga kasama, makikita nyo kung ano at bakit hindi mo kailangan, eto para sa akin, opinion ko lang kung bakit na-convince ako na ayoko na. No? Ayoko na kagad. Sige, tuloy. Sa araw-araw na trabaho ninyo, bakit po Kasi dun sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So yung budget mo sa tulong, limited. And then nung nakita ko yung awayan sa Congress, Kuya, bigyan ng jacket. Oo. Malaki ang budget. Awayan ng awayan. Nung in-interview ka 3 months ago, ang sabi mo, ayaw mo ng away-awayan. Away-awayan sa Congress at sa Senate. Ayaw mo. Bakit ngayon? Anong nangyari dito? Tuloy natin. Ng awayan sa Senado. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Nako! Ito yung mga taong ibinoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako, kahit pa paano. Woo! Ang sabi niya doon sa last interview sa kanya, si Miss Gretchen Horena ang nag-interview sa kanya. 'Di ba? Ayaw niya kasi nga magulo. Kumikita naman daw siya, nagbabayad naman siya ng tax, di umano. Ngayon, bakit nabago? Tuloy! At siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino. Ayan na. Dati ayaw niya ng gulo, ngayon makikipag-away na siya sa Senado. Saan? Saan ka makikipag-away? Sa budget, di ba? Di umano? Doon ka ba makikipag-away? Naku po, wag naman. Reactionist lang tayo mga kasama tuloy. Sa mahirap. Kailan niyo po na pagdesisyonan with finality na, sige, game na nga. Kasi buzzer beater po kayo doon sa... So mamalaman yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel. I'll be honest, napaiyak pa ako. Tuloy. Paurong na ako Pero may mga kumasap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap. Half-hearted pa rin ako So, Will, walang isang tao na nag-udyok sa'yo na, sige na. Marami akong mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba, nabalitaan na posible daw, na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before So, kumbaga hindi to first time. Pero ang nakakagulat first time nyo talagang nag-file. Diba? Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang mabait nila. Nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga magdebate, magbaliktaktakan. Hindi yung break-up? Excuse me? Sabi mo na, nagbabangayan, nag-aaway. Tinutukoy mo ba yung kailangan ba break-up? ipakita sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro, kaya meron silang executive chess yun, di ba? Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap na lang buhay na mahirap. O siya pa makikita mo, magulo. Paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos na kanilang buhay? But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because sa show nyo, you're already helping people, right? So, ang tanong doon at the heart of it is, ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila na you want to help the masses, make food prices more affordable, etc., etc. Pero ending, nag-aaway nga, like you said. So, for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it for you? It's about poverty pagkikahirapan. Kasi 21 years na ako nagde-daily show From ABS-CBN na Wawawi. From TV5 na Willing Willy. Yan nga kuya Diba, nung una sabi mo, kumikita naman ako. Nakakapagbayad ako ng tax na ganito kalaki. Tapos ngayon, parang bigla in the split of second. Nag-file ka. Para saan? Tuloy. Di ba? Will time, big time. Nag-GMA ako ng 7 years. Nawawawin. I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin ng mahirap, gamot. Pang-paaral ng anak ko.
pampa-opera ng asawa kong nakahiga. It's all about yung kabuhayan. Kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos ito mga kawawang nilalang na to, na hindi na natin iniisip Personal na It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo So, paano itong mga taon to? Yung bang pag-aaway nyo, natutulungan ba itong mga to? Ilang presidente na dumaan? Ilang senador na dumaan? Ilang congressman at congresswoman na dumaan? Nabago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan Yes. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. What? Ayun na. Ulitin natin Ayun na ha. Highlights lang na natin yun Highlights lang natin yun. Alright. Sige. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero mas marami. consensus... Imagine mo, you have about 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday is about 600. Hindi pa lahat. You know, dito mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, pag nabigyan ka ng chance, anong bill ang gusto mong gawin? Yung bill na yan, yung dapat, kamukha yung gusto ko yung sa senior citizen bill, 20%. Gusto ko mag-add, if ever na mabibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Ang purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung 30% na nabanggit nyo, saan nyo nakuha yung figure na yun? Kasi you have 20% now. So pwede ko mong dagdagan. Pero hindi po ba mahihirapan naman yung nagnenegosyo? Kasi baka Maaari nila mo complain sa yung mga negosyante mong kaibigan na... Yung negosyante kumikita, yung mahirap walang kita. Dapat din mo na, kung kumikita ka ng piso, ito wala. Nangungutang ito na nangungutang. Pero marami rin po yung maliliit lang na negosyo na kumbaga yung kinikita nila sapat lang sa pang-araw-araw. And then, hindi naman lahat yata. Ako more of the medicines sa gamot Yung naiisip ko. Kasi lahat ng mga lumalapit sa'yo, puro gamot, opera. Kasi kaya nga senior Kuya Will, ito curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame. Sa lagay na current state ng Philippine politics, sa tingin niyo sa inyong assessment, nasa na tayo, ang politika dito sa Pilipinas in general? I think, sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na, ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity Kanya-kanya Personal lang interest. If you're a good public servant, dapat hindi yung pang-personal lang ang gusto mo. Talagang, how many % ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Diba? Ako, mahirap na lang. Baka marami sa akin magalit na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Kung ano man ang billing ko, hindi ako nagnanakaw ng 5. It's all legal. Because isang microphone na lang hawak ko Doon ako binabayaran. Hindi ako involved sa ano man. Hindi ako kumukuha ng bilyon o ano. Pero, hindi ba? Kasi pag nakaupo ka na, may pera kang gano'n So, saan tayo pupunta? Sa mga leaders natin yan Paano mo i-develop yung bansa mo kung poverty is the problem? Anong future ng mga bata? Yung mga nangangarap na gusto mag-aral? Hindi mo matutulungan paano kinabukasan nila? Anong pangarap nila? Yung mga senior natin ang namamatay dahil walang pambiling gamot. Di ba? So, opinion ko yun. So yun ba ang plataforma na iyong tatakbuhan? Yun ang gusto ng puso ko. So education, health, pati sa senior citizens. Aanuin mo ang buhay mo kung may sakit ka. Aanuin mo ang magandang mong, di ba? Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, one step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganun. Naku, Kuya Will, may iba magsasabi na dapat ganun yung proseso. Dapat isipin mo na muna. For example, kasi... Wala akong ano sabihin. Alam mo, gumawa ka naman ng mabutit masama, may sasabihin sila sa'yo. Lahat naman binabas Tingnan mo sa lahat ng tubakbo, lahat binas. Binago na ako. But for example, kasi on your point about health, we had si Congressman Wilbert Lee on the show, di ba? Ang sinasabi niya, his advocacy is to increase membership coverage ng PhilHealth. Pero hindi niya magawa-gawa because yun nga, you're up against a huge House of Representatives, right? Kailangan politika rin sa loob. maraming politika You sa have to loob. talk straight to the President. Kasi it's only the President who can decide. Kasi siyempre, Presidente ito Mr. President, alam niyo ba ang talagang mabigat na problema? It's talaga mahirap maging Presidente dahil lahat problema mo. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niyo po yung kamay ninyo. Pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January 2024, Ano nalilink kami? doon sa Maisog Rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yun. Noong January Hindi, 2024. handa na ako magpasaya at tumulong. Hindi ko Pero sinabi in-endorse po Pero kayo. may In-endorse litrato. po kayo ni President. Tinaas yung kamay niyo, tinaas yung kamay niyo. Ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Will naman Boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa Maisog Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman, kasi tinatawag niya ako, gusto niya ako tumakbo senador before, hindi pa ako handa. Yun lang.
Yun nga yung next question ko sa'yo actually. He was encouraging you to run in 2022, Pero ito diba? so 5 p.m. kayo na gano'n, magna 9 o'clock pa lang. I know it's only been 4 hours since nag-file kayo, Kuya Will. Pero may mga lumapit na ba, nag-text sa'yo or sa mga tao ninyo na gustong makipag-alyansa, makipag-koalisyon? Wala pa naman. Pero willing ka? Kung makakabuti sa lahat Wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat So I your can go doors with the are always president, I can go with the PDP. Kung sino kasama, kaya nga independent ako. Alam mo, kung mamimili ako ng tao, bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Nakita mo itong suot ko puti? Walang bahid ng dumi? Walang kulay na iba? Ikaw po ba nagsabi kay former President Duterte that you're running for I Senate? talked to Senator Bongo, pagpaalam mo ako. I talked to the Vice President na sabi ko, I'm running. Kanina lang po yun, yung conversations niyo. Kahapon. Ano po sabi nila? Makakarating. Yun lang, pakisabi nila. Kasi syempre wala naman akong way makipag-usap kay Presidente Duterte. Wala bang advice sa inyo? Alam mo, I'll tell you this. Maano akong tao maayos akong tao, marespeto ako. Kinausap ko lahat. The Vice President, Senator Bongo, Senator Rapi Tulfo, Elwin Tulfo, Senator Tito Soto. I talked to them. Even Honey Rose Mercado from Malacanang. Giving courtesy na ito yung bala ko, baka magtumakbo ko, ano ba sa tingin nyo? I'm asking advices, no? So, okay naman sila lahat, positive. And the most important thing is MVP. Kasi I have a contract with TV5. Sinabi niya, sige, mag-usap kayo ni Jane, ni Ma'am Jane, saka ni Ma'am Shena, mag-usapan natin and let's meet kung ano plano mo. So if possible, will you be keeping your show in TV5? Yes, kasi tinanong ko na kay Chairman Garcia kanina, yes, hanggang February 10, you can still do your show. February 11, hindi na pwede. Kasi campaign time na yan. Yes. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara? Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Siyempre, hindi na ako salamat to, Vice. Basta nagbibigay lang ako ng kortesiya. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay Mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Kasama ako, gusto ko magpasaya. In fact, nasabi ko pa sa kanya, you can use my show, I can go around the world para sa OFWs. Yeah. You know, papasaya natin. Yung parang kinating yung First Lady Imelda Marcos, yung balik saya. Ako more of gusto ko yung makakapagpasaya sa mga Pilipino. Paano niyo po ipagsasabay yun? Yung bilang, kung kayo po ay nanalo bilang senador, yung show nyo, will you still do that every day? Kasabay? Na, di ba? Sa Senate, what I heard is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Di ba? Paano nga mapagsasabayan? Yan ang tanong natin, mga kasama. O, sige, tuloy mo ko. Meron akong Thursday, Friday, Saturday na sa show. Like Senator Soto. Di ba may ipulaga pa rin siya? Magbabasa po kayo ng bills. So may mga araw na wala kayo? Alam mo, yung bills na yan. The bills are hundreds ang of dami ng pages batas na long. ginawa Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative. Para saan? Para sa bansa? Ang dami ng batas na ginawa. Ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka public servant But yeah, that's Senate. Ito mga kasama, sa puntong ito, kung paano siya tanungin, parang hindi na kaaya-aya. Kasi parang, ang mga sagot niya rito, base lang ako ay nagre-reaction at opinion ko lang to. Parang, yung mga nagtatanong sa kanya, parang hindi ganun. Parang hindi pumapanig sa kanya. Kahit kayo po, pagbasihan nyo, halimbawa mag-opinion kayo, i-type nyo sa comment section kung ano yung opinion nyo para dito. Kasi parang nang nangyayari dito laglagan. Parang nilalaglag siya umano dito Parang ayun lang ang ano ko. Kasi in the way na pagtanong, parang against, no? Kasi nga dati, ang sinabi mo, hindi ka tatakbo. Tapos ngayon, bigla-bigla, tatakbo ka. Tapos meron ka pang pahiwatig na nag-courtesy call ka, kung kani-kanino. At ngayon, meron ka pang sinabi rito na lumapit ka, nag-courtesy call ka. At ngayon, gusto mo pang gamitin ang programa mo para, yun nga, sabi sa video tayo ay nagre-reaction lang. Yan mga kasama, ang isang patunay na parang ako, hindi ko na ayoko na, Kayo na lang po ang bahala. Nasa inyo na po yun. Basta ako, para sa akin. Kasi nung una, okay siya Nung nasa part siya ng ng PDP, tinataas yung pangalan niya, tinataas yung kamay niya. So, ang pagkaintindi natin doon, nasa side siya. Pero dito ngayon, kayo na po ang bahala. Tuloy natin ng konti para kung ano pa yung sabihin niya rito. Tingnan nyo, parang medyo iba na yung tono, no? Kasi nga, ina-atake siya rito Ina-atake siya ng mga kasamahan niya. Its main role, legislative chamber siya. But gagawin mo? Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa na from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinaka gusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Kasi malaking bagay yan.
Yan. There's been a lot of laws enacted, but I want to come back for a second to the politics of it. Tagalog, bakit please. po kayo hindi... Sorry, medyo barak ako eh. Bakit Para po kayo... maintindihan tayo ng mga Pilipino, saan lalong-lalo na ako. Bakit po kayo Huwag mo na akong pinupoy, hindi huli lang po sa tumakbo under PDP laban? Hindi naman nila ako in-offeran eh. Wala nag-offer sa akin. So, si Manong Chavit is independent. I talked to Ben Tulfo also, independent siya. Sabi ko, ang kasama ko dito, yung nagmamahal sa programa ko. Yung programa ko is about almost 17,300,000 followers sa Facebook. 8 million sa YouTube. Siguro naman ay sapat-sapat na yun na tutulong sa akin. Para sa kanila naman itong gagawin ko, hindi naman para sa akin. Alam mo, masaya na ako sa buhay ko. I'm so blessed. Mas mabibless siguro ako pag itong blessing na meron ako, i-share ko na lang. Okay na ako, kontento na ako, wala yan. Hindi na ako naghahangad na ano pa. Hay nako. Kung ako maraming pera, ganyan, hindi na po ako tatakbo. Para sa akin lang ha, opinion ko lang yon. Para sa akin lang po. At saka kung gusto mong tumulong, sabi nga nung isang news anchor, kung gusto mong tumulong, hindi mo kailangan tumakbo. Gawin mo ng sarili mo. Wala ka nang iisipin. Kasi ang politika magulo nga yan. Magulo. Kaya nga, ikaw na rin nagsabi, awayan dito, awayan doon, batikusan dito, batikusan doon. Kaya kayo mga kasama, kayo na lang po ang humusga. Kaya lagi natin sinasabi, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Maraming salamat. Like nyo yung video at share. Maraming salamat po. Bye-bye!